Siguradong pag-uusapan ang legendaring larawang ito ni LeBron, Stephen Curry and Kevin Durant na ngayon ay in-upload ni LeBron sa kanyang Instagram bilang kanyang bagong profile picture. Gusto ko lang sabihin na napakaswerte natin dahil ating nakita na maglaro magsama sina LeBron, Stephen Curry and Kevin Durant para sa isang kupunan. Hindi man ito nangyari sa NBA pero sa Olympics ito'y nangyari. Hindi man tayo nakapunta sa mismong Paris para ito'y makita at mapanood, pero sa cellphone ito'y isang malaking bagay na at sa hinaharap mga idol kung saan hindi na naglalaro ito at sa mga susunod na mga henerasyon siguradong ito'y pag-uusapan kung gaano ka-legendary na nagsama ang tatlong ito. Pero yung iba dyan ay hindi man lang ina-appreciate ang mga gantong pagkakataon bagkus sila'y nagbabangayan pa. Minsan kasi nahihirapan tayong makita yung mga maliliit na bagay na siyang magpapasaya sa atin. Mas pinipili pa natin pag-usapan yung mga negatibo na hindi naman nagdudulot ng maganda sa ating kalusugan, especially sa ating mental health. Napakahalaga na makita natin yung positibo sa negatibo. Yung mga fans ay nagbabangayan, nag-away-away. Samantalang itong sina LeBron, Kevin Durant, Stephen Curry, eto nag-i-enjoy lang, nagsasaya. Kanilang sinusulit ang pagkakataong sila'y nagsama. Isang mainit na pahayag ang sinabi ng head coach ng Portland na si Chauncey Billups patungkol kay Rudy Gobert. Ayon pa kay head coach Billups, itong si Gobert ay nag-i-struggle sa kanyang laro. Na kung tutuusin, siya naman daw yung tinanghal na 4-time Defensive Player of the Year. Pero ang mga kupunan, ang mga kalaban ay inaatake pa rin siya sa playoff. Humihina itong si Gobert pagdating sa playoff mga idol, hindi niya napipigilan yung kanilang mga kalaban. Kung numero ang pagbabasihan, mayroong magandang numero para bakapan itong si Rudy Gobert kung bakit siya yung tinanghal na 4-time Defensive Player of the Year. Maganda naman at sa isolation nga, yung kanyang inaalaw sa kalaban ay nasa 0.92 points per game. At dahil dito, umusbong na naman yung usapin na si Victor Wembanyama daw ang tamang Defensive Player of the Year at hindi itong si Rudy Gobert. Well, kung pag-uusapan naman yan, iba rin yung factor dyan. Itong si Wembanyama, magaling siyang dumepensa at lamang pa siya sa numero kay Rudy Gobert. Kaso yung tinitingnan dito ay yung pangkabuuan, kung ano ang impact mo sa iyong kupunan, kung ano ang naibibigay mo doon at sa inyong record. At given sa magandang record nitong Minnesota, nag-translate doon ang magandang depensa ni Rudy Gobert. Pero syempre sa playoff, iba ng usapan dyan. Nag-iba yung level ng laruan ng mga play, ng mga diskarte para atakihin yung depensa. Sa huli, ayon kay Chauncey Billups, magaling na defensive player itong si Rudy Gobert pero mayroong pagkakataong ito'y kanilang naatake pa rin at nalulusutan. Para sa mga fast break at punto por puntong komentaryo, tumutok lang palagi. And as always, thank you for watching.